Ang hirap isipin guys, possible po pala makakuha ng flagship na smartphone sa napakamurang presyo lang. Yung meron pong top of the line na processor na kaya makapagsabay sa mga flagship na mga smartphone guys. Napakalaking battery din. Even yung mga totoong mga flagship na merong 50,000 mahigit na mga presyo. Tila ba mas maliit pa yung battery nila. Compare po dito sa mga flagship killer ngayon na meron pong kalahati ng presyo nila. At mamaya po guys, sigurado magugustuhan to ng mga hardcore gamer dyan. Kung naghahanap po kayo ng gaming phone na hindi po malakas mag-init, I think para po sa inyo itong smartphone na to. Dahil sa dami ko po mga nasubukan ng mga gaming phone itong mga nakaraang buwan, mukhang ito na po ang pinakamalamig ng mga nasubukan ko. Lalo't lalo pa guys, na meron po siyang Snapdragon 8 Elite. Ang isang mahirap pa pong isipin dito guys, kilala po natin si Vivo sa pagkakaroon po ng mga overpriced na mga smartphone. For example po, pagka tinignan natin yung mga smartphone po nila sa 15,000 na presyo. At pagka tumingin po tayo sa ibang brand, makakakuha po tayo ng smartphone po na merong almost identical na specs ni Vivo, pero sa kalahati lang po ng presyo. Pero sa kabilang banda po guys, merong mga uri ng mga Vivo na mga smartphone na meron pong top of the line na specs, pero sa reasonable lang po na presyo. Hindi ko tuloy alam guys kung ang tingin ba sa atin ni Vivo is hindi po tayo tumitingin sa mga specs sa mga smartphone nila. Yung bang basta makita lang po natin na merong Vivo na pangalan sa may mismong smartphone, bibili na natin yon. Dahil po subok na natin sila na alam po nating matibay. Then ngayon isipin mo, itong si Vivo IQ Neo 10 Pro Plus is meron po siyang Snapdragon 8 Elite na merong LTPO AMOLED display na napakalaking 68 mAh sa battery at 120 watts sa charger. Kayang ibigay po yan ni Vivo ang ganyang klase ng specs. Hindi lang po sa China, dahil meron din pong global version ng smartphone na yan. Yan po si IQ. Kaso sa may India lang, at wala po dito sa atin. Tapos kung titignan nyo po yung mga smartphone na mga lumalabas po sa atin sa kulang mga 30,000 na mga presyo. Pagka compare nyo po itong si IQ Neo 10 Pro Plus, compare po sa mga global version na nilalabas po nila sa atin. Nako po guys, napakalayo po ng specs na to. Compare po sa mga nilalabas sa atin ni Vivo ngayon. Tapos ang nakakagulat pa nga dito, kailan lang po nilabas ang IQ Neo 10 na nasa ganitong presyo rin po na around 20,000. Pero ngayon, after lang po ng ilang buwan, 8 Elite na po yung makukuha natin sa around 20,000 po na presyo. Shoutout nga po pala dyan guys sa mga nakabili po ng IQ Neo 10. Hindi nyo po kailangan magsisi o manghinayang kung maaga po kayong bumili ng smartphone ngayon. Dahil nga meron mas malakas na lumabas ngayon guys. Dahil kung pagkukumparahin po natin ng Snapdragon 8 Elite sa mga nilalaro po natin ngayon, almost wala po tayo makikitang malaking difference. Kung ang nilalaro lang naman natin guys, mga Call of Duty Mobile or Mobile Legends. Hindi po natin masusulit pa yung sobrang lakas na processor ng IQ Neo 10 Pro Plus 5G na mayroong Snapdragon 8 Elite sa mga games po ngayon dyan sa may Play Store. Tulad po dito sa may Farlight 84, mukhang mabilis mo lumuma ang game na to. Medyo matagal ko na po siyang di nalalaro. At nakakagulat guys, medyo ito pa rin pala yung mga maps sa kanya, hindi na po siya nadagdagan. Kahit sa mahinang smartphone, maganda po maglaro ng Farlight. At I think kaya nito ang 120fps na gameplay. Ang kaso nakalock na po siya sa may 60fps na gameplay lang. Pero alam nyo, isang maganda sa mga ganitong uri ng mga processor. Unlike sa ibang processor guys, sa pang mid-range lang. For example po guys, dito sa may Once Human, tingnan nyo po yung settings niya dito, meron po siyang meter sa may taas. Para makita natin kung mahihirapan ba siya pagka tinaas po natin yung graphics niya. Dahil pagka tinignan natin ito sa ibang smartphone, dun mo makikita na kahit mababa po yung graphics sila, sagad na po agad yung meter niya sa taas. Pero dito guys, masasagad nyo lang po yan kung isasagad nyo po yung graphics natin. Dahil maganda po yan guys kung gusto nyo po siyang ilagay sa normal graphics lang para sobrang smooth po ng gameplay natin. Dahil nga po hindi po yan mahihirapan. Pero pagka mid-range na smartphone lang po yung gamit natin at mid-range na processor lang, kahit hindi po nakasagad yung graphics niya, almost puno po agad yung meter dyan. Then kung sakali man pong isasagad yung graphics dito sa may Snapdragon 8 Elite, yes guys, kaya naman yan malaro ng smooth. Pero syempre mas advisable ko, maglagay po tayo ng fan cooler kung medyo matagal po kayo maglalaro sa kanya. Dito sa may display po ng IQ Neo 10 Pro Plus, meron po siyang LTPO AMOLED display na merong 144Hz sa refresh rate with 4 to 500 nits na peak brightness. Wala siyang Corning Gorilla Glass sa protection, pero at least naka-flagship display pa rin po yan. Sa ilang mga IQ na smartphone po guys sa mga nasubukan ko, talagang masasabi ko na mas maganda po ang Origin OS dito po kay IQ. Kaysa po sa may Pantouch ni Vivo na napakabigat pong gamitin. Napaka-smooth guys at napaka-stable gamitin ng Origin OS. At napakarami pang customization sa may settings niya.
Dito sa may camera, isa po itong si iQOO sa mayroong magandang camera sa mga China ROM po ng mga smartphone ngayon. Kung mga simpleng picture lang po guys sa pang-post sa may social medias, hindi na po kayo mabibili sa may camera niya. Naka 50 megapixel po siya ng Sony camera. Hindi nga lang po siya kasing ganda ng ibang mga global ng mga smartphone na lumalabas sa atin. Tulad po ng Tecno Camon 40 Premier. Pero more than enough na po ito guys kung di naman camera ang priority nyo. Still bibili po tayo ng iQOO Neo 10 Pro Plus para maglaro po ng mga heavy duty games. Like dito po sa may Delta Force. Sagad na graphics yan. Pero sobrang smooth pa rin ang gameplay natin. Grabe na lalakas ng mga smartphone ngayon to the point po na hindi na natin kayang masulit yung napakalakas po ng processor nila ngayon. Para bang isa siyang sundalo na kayang sumabak sa gera. Ang kaso security guard na yung ginagawa niya. Ganon din po sa may Snapdragon 8 Elite. Kaya nito ang mga PC games at ilang mga PS3 games. Baka kahit mga PS4 games is kaya rin po niya. Ang problema lang po talaga guys hindi po yan supported dito. At napaka-limited lang po ng mga games na mayroong solid na graphics dito po sa mga smartphone ngayon. Na even itong Delta Force na medyo mabigat po yung graphics niya, kaya po yun ng iQOO Neo 10. Pero alam niyo po kung bakit napakaganda ng Delta Force dito. Dahil po yun sa magandang optimization. Taon-taon po lumalakas sa mga processor guys sa mga smartphone. Kaso hindi naman taon-taon is pero mas magandang games na masusubok natin. Yung pinakamalakas sa processor po ngayon. Hindi po tulad sa may PlayStation na taon-taon guys merong magandang games na malalaro tayo. Dito po ako sa may thermal guys ang iQOO Neo 10 Pro Plus na pabilib dito. Kailan ko lang po nasubukan yung Snapdragon 8S Gen 4. Sa Redmi din sa kasi may iQOO. Kaso guys napakainit nun. Pero dito po sa may iQOO Neo 10 Pro Plus, Snapdragon 8 Elite, di hamak na mas malakas po compare kay Redmi Turbo 4 Pro. Pero dito guys, mas maganda po yung thermal na nakuha ko sa kanya. Even nga po guys, yung ibang mga smartphone na mayroong Snapdragon 8 Gen 3 na processor, yung ibang smartphone doon guys, umaabot po ng 50 degrees Celsius. Yung iba guys, nag-overheat pa. Pero itong sa iQOO Neo 10 Pro Plus 5G, Snapdragon 8 Elite, pero hindi po siya nag-overheat. Tatlong magkakasunod na benchmark test, naging stable lang po siya sa 49 degrees Celsius. Ibig sabihin kung stress test ay hindi po siya nahirapan at di po siya masyadong uminit. How much more kung mga simpleng games lang. Like po ng Mobile Legends, saka po ng Call of Duty Mobile. Grabe kayo sa ilang mga gaming po ng mga nakasubukan ko. Mukhang ito na po ang pinakamalabig na nasubukan ko guys. Itong si iQOO Neo 10 Pro Plus. Pero alam niyo po isang dahilan kung bakit po malamig itong si iQOO Neo 10 Pro Plus. I think ito rin po ang dahilan para ayawan niyo po yung smartphone na to. Dito po si iQOO Neo 10 Pro Plus guys. Naka-plastic build lang po siya. Plastic frame, plastic back. At yan din po yung isang malaking dahilan kung bakit po hindi uminit yung smartphone na to. Dahil kahit gano'n mga kagandang mga metal frame at glass back guys, asahan mo na, kadikit na po niyan yung sobrang lakas uminit. Pero dito guys, kung gaming lang po ang hanap natin at gusto nyo po ng medyo malamig, I think maganda pong option ngayon ng smartphone na to. Kaso magsasakripisyo lang po talaga tayo sa design po ng smartphone na yan. Gagawan ko pa po ito guys ang isa pang gaming test para mas makita natin ang performance niya sa maraming games pa. Para makita natin yung kanyang full potential. At doon ko po siya i-upload guys itong gaming review natin sa may gaming tech tips natin na bagong channel. Kaya stay tuned guys at make sure nakasubscribe ka din doon. Kaya kung gaming phone po talaga ang hanap natin sa around 20,000 na presyo, syempre magandang i-consider po itong si iQOO. Lalo't lalo pa, siya po ang pinakamalamig ngayon. Meron po tayong link sa may comment section, saka po dyan sa may description. Comment na lang po kayo guys kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.